Samantala, nanawagan ang United Nations sa bawat bansa na magtatag ng early warning system para matugunan ang pagkawala ng maraming buhay sa kalamidad. Ito'y sa ilalim na rin ng Global Agreement na Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, kung saan bawat sektor ay may mahalagang papel sa pagharap sa sakuna. Mula sa Switzerland, ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla. Bago pa tumama ang malakas na lindol, matinding init at mapaminsalang bagyo, natutukoy na ng higit 100 bansa ang direksyon at bagsik nito at nakapagbibigay ng babala sa mga taong posibleng maapektuhan ng dilubyo. Pero ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction, hindi ito sapat. Sa pagbubukas ng Global Early Warning for All Multi-Stakeholder Forum sa Global Platform for Disaster Risk Reduction 2025 sa Geneva, Switzerland, binigyan diin ang pangangailangan ng pagkakaisa ng lahat ng sektor ng lipunan ng buong mundo para magkaroon ng early warning system. Ito ang pagbibigay ng babala bago tumama ang kalamidad, gaya ng mga emergency text na sinasabing nakababawas ng hanggang 30% sa bilang ng mga namamatay dahil sa sakuna. It's really important that the national ownership of this whole enterprise is stronger and stronger and stronger. And it is multi-stakeholder. Countries need to invest, have dedicated budgets. In so many countries, national Met agencies themselves are underfunded, and that's only one part of early warning system. So it is something that requires constant nurturing. We really have to ensure that the notion of leaving no one behind becomes very real in the context of early warning systems. You know, women, children, persons with disability, we have to be sensitive. We have to include them in designing these systems. Ang Sendai Framework para sa Disaster Risk Reduction 2015 hanggang 2030 ay naglalaman ng mahalagang layunin upang mabawasan ang pandaigdigang panganib mula sa mga natural disaster. Kabilang dito ang pagbawas ng bilang ng mga namamatay, pagbaba ng dami ng mga taong naapektuhan, paglimita sa pagkalugi sa ekonomiya, pagkasira ng infrastruktura at pagkakaantala ng serbisyo, pagpapatatag ng mga bansa at lokal na estratehiya para sa disaster risk reduction, pagpapalawak ng international cooperation at pagpapalawig ng access sa mga sistema ng maagang babala at impormasyon sa panganib. Sabi ng UNDRR, napakahalaga ng mga sistemang ito para makamit ang layunin ng Sendai Framework. I want to say that early warning is enshrined in one target, but it's not 1/7. It's everything. It's the keynote target. If we do not achieve this target, we will not be able to achieve target. So it's really important that we get this right. I think it's our Secretary General's vision that we really pursue this with a sense of urgency. It will help us solve so many problems that the world is facing. Higit 1.2 bilyon na mga kabataan na may edad 15 hanggang 24 ang bumubuo ng 16% ng pandaigdigang populasyon. Hinihikayat na tumulong ang kabataan at magpatatag ng mga maagang babala laban sa natural disaster. Ipinanawagan sa mga pamahalaan at iba pang sektor na kilalanin ang potensyal ng kabataan sa pagpapalaganap ng impormasyon na makapagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng social media. So many young people are actually influencers using TikTok, using Facebook and other social media platforms for different ways or for different activities. So how do we make sure that young people continue to leverage on digital media or digital tools to be able to ensure that early warning is actually accessible for community members? So first of all, it's about making sure that maybe, for instance, using their social media platforms to actually be able to access early warning messages, but also when we have the digital media platforms, how do we make sure that the information we are using on our digital media platforms is also being shared to communities in a way and in a language they also understand? Ang Philippine Commission of Women, ibinida ang kakayanan ng mga kababaihan na manguna sa panahon ng kalamidad.
na nagpapatunay na kailangan palakasin ang mga kababaihan sa pagresponde sa mga sakuna. For us to mobilize our communities to leave the area, it can be very challenging. You know, women in the Philippines are nurturers, and it's a matriarchal country, and the women are the ones who actually lead and take care of the children, of the elderlies. So the women are very important to make sure that everything is taken care of, especially when there is a crisis. They are the ones who move out the families to a safer. Hindi rin anila dapat ismulin ang tinig at tungkulin ng mga taong may kapansanan sa paghubog ng inklusibong early warning system. We need everyone to have the information that they need so that they can be force multipliers in their communities. Sa papalapit na deadline ng Sunday Framework sa 2030, isa ang panawagan, mabilis at agarang pagkilos tungo sa mas ligtas na mundo. Mula sa Geneva, Switzerland, Kalezal Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.